Know thyself o kilalanin ang sarili. Nakaukit ito sa isang templo sa Greece. Sabi ng isang Griegong pilosopo na si Socrates, ito raw ang dulo at misyon ng mga mortal na katulad natin. Kilalanin ang sarili. Sabi naman ng estudyante niyang si Plato sa kanyang ginawang pag-aaral, na pagtanto niyang wala siyang alam sa kahit anong bagay. Sinabi niyang ang tanging karunungan niya ay nakasalalay sa pagkilala sa kanyang sarili. Ibig sabihin, mas wala kang alam sa tunay mong pagkatao, wala ka ring alam sa mga tao at bagay na nakapaligid sa iyo. Sabi naman ni Mang Thomas Hobbes, isa ring pilosopo, para mas maintindihan mo ang ibang tao, kailangan mo lang aralin ang sarili para maintindihan sila. Sabi niya, kung mapag-aaralan mo ang sarili mo kung paano mag-isip habang nahihirapan, makikilala mo rin daw ang ibang tao. Meron ngang nagsabi na kung gusto mong makilala ang sarili mo, magsimula ka sa isang matatag na kalooban at wasak na puso. Isang mandirigmang hindi takot mabigo. Saan siya mahanap? Walang iba kung hindi dito sa ODAX 600. Wala na sigurong ibang lugar na makikilala mo ang sarili mo, katulad ng pagsali sa ODAX 600. Dito, malalaman mo kung hanggang saan ang tapang mo. Dito, madidiskubre mo kung gaano ka kasakit. Dito, malalaman mo kung gaano ka katapang o kaduwag. Kapag wala ka ng tulog, kapag napagtanto mong ang 600-km ride na ito ay pwede mo palang ikamatay, iiwan mo ba ang kaibigan mo o kapatid? Makatapos ka lang. Ang Subic 600 ay daraan sa Zambales, Pangasinan at Tarlac. Dito, malalaman mong hindi lang lakas sa pagpadyak ang kailangan. Makikilala mo ng gusto ang sarili kapag naranasan mong pumadyak ng walang tulog. 40 hours ang ibibigay sa iyo para matapos mo ito. Kailangan ng talino at diskarte para maplano mo ito ng tama. Saan ka dapat matulog? Sa 300-km mark ba? Sa 350? O sa 400? Lahat yan gugulo sa isip mo. Lahat yan kritikal na desisyon. Magkakaalaman na. Isang mali, tapos lahat ng pinaghirapan mo. Ang ODAX 600 ay isang halimaw na walang patawad sa mga mahihina at mangmang. Ito na naman kaming tatlo. Naniwalang mas mahirap ang 400 sa 600. Nagtiwalang dahil natapos namin ang 400, magiging mas madali ang 600. Kami ang tatlong hunghang na hindi masyadong nag-ensayo para sa 600 dahil mas madali daw ito. Ako si Gene, 44 years old. Wala pa ring alam tungkol sa sarili niya. Hindi niya rin alam kung ang pagsali sa sobrang hirap na ODAX events ay sintomas ng midlife crisis o talaga bang masokista lang siya. Eto naman si Joel, 42 years old. 3 weeks bago mag-ODAX 600, natapilok siya. Isang madilim na gabi, iihisa na siya nang ma-realize niyang nakaharang ang isa niyang aso sa daanan. Dahil doggy lover siya, iniwasan niya ito. Ayun, natapilok ang animal. Naging luya ang mga paa. Imbes na i-cancel ang ODAX dahil hindi na siya makapag-ensayo, tinuloy niya pa rin ito. May death wish ang animal. Si Ronald, ang original doggy lover. Hindi rin siya masyadong maka-ensayo dahil sa trabaho. Nagdesisyong tutuloy pa rin. Tanging puhunan at baon ang kanyang kabataan. Ang kanyang motto, kung kaya ng dalawang tsuhin na kasama niya, kakayanin niya rin. Pero hindi binibiro ang ODAX 600 tulad ng sinabi ko. Walang patawad ito sa mga mangmang.
tol, may nakuha akong tip. May nakuha akong tip sa isang super randonneur. Ano sabi? Sabi niya, kahit laspag ka na, huwag ka raw aasal laspag. Paano? Paano yun? Kunyari, hirap ka na. Huwag ka raw aasal na parang laspag ka na agad. Kumbaga, magmamalakas ka. Maglilig-siliksihan ka. Ganun ang daw doon. Kumbaga mindset daw yun, tol. Kumbaga, kahit ayaw na gumalaw nung kalahating katawan ko, nangyari, maliksi pa din ako, ganun. Isang kamay na lang gumagawa. Takila, maliksi pa rin eh. Hindi ako laspag, huwag niyo ako pakialaman. Hindi na gumagalaw yan, ha? Huwag mo pakialaman. Hindi na gumagalaw yan, ha? Gagalaw dito mamaya. Ito na. Starting line. Bakit walang tao? Tayo lang. Bakit walang tao? Cancel ba? Cancel tatay. Nag-cancel nyo? May announcement yata eh. Andyan sila. Ay sir. Percy. Tigas tito. Yan ang mga kailangan natin. Taga-subaybay ko to sa... Tigas tito, pare. Ilang kilometers ngayon? 600 eh. Sabay-sabay. Ibang challenge ngayon, maulan. Gaano kainit nung 400 sa ano? Oo. Iba naman tong binigay sa atin ngayon. Ano naman? So, kumain yung YouTube mo agad eh, nung 400. Ikaw, anong ano mo? 600 eh. Okay pala, magkikita. Kumusta? Ano? Ingat ka ha. Vlog-vlogan na to. Mag-ingat ka. Oo. Asa na sila, Tito Joel? Andyan, kahit na, hindi pa gumagaling yung tuhod nun ah. May 400 na yan. Hayaan mo siya, matanda na yan. Hayaan mo na. Ito na, Tito G. Andyan. Sakto yung heat training natin. Heat training mo naman. Magagamit talaga, magagamit. Gamit na yan. Bumabol. Last minute. Ito na. Ayun o, si Jean. Everyone, especially for the new timers, please make sure you have your QR with you. Lupay-pay agad ah. Alin? Hindi pa nag-uumpisa, lupay-pay na yun. Yung mudguard ko? Huwag mong pansinin yan sa'yo. Lambot na ito. Sobrang lambot na. Hindi pa nag-uumpisa. Again and again, Audax is not a race. Okay, all you have to do is complete your ride within the Audax Subic, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Good job. Rock and roll. Let's go! 600 kilometers. See you Sakim! Nakita mo ba si Joel sa likod? Oo. Baka nagpe-facing eh. Oo. Ayaw dumidikit nun eh. May trauma. Miss May, yan talaga yung design ng damit ko. Pag nababasa, lumalabas yung kulay niyan. Ito yung bagong style ngayon, Miss May. Oo. 25. Na ano, naging sakim yung kapatid mo? Oo. Ayop. Sino kasama mo? Ah, isang kapatid mo rin yan? Apat kami yung isa. Ayos. May ano kayo? Patay? Hindi pa namin alam kung saan eh. Kayo, saan ba? Wala, baka tip na lang siya ba? Sa daan? Oo nga eh. Kami hindi pa, papakiramdaman pa namin eh.
kami ng 400 doon matulog. Sa 400 kami, pre. Oo. Andiyan si Joel eh. Ayaw dumikit. Ingat kayo, pre, ha. Kita-kits tayo. Mahaba to, pre. Oo, 600. mas madali. Oo, kaya nga eh. Kaya nga sabi ko dito sa trangko namin eh, hoy, huwag ka magmadali. Hindi ka mauubusan ng kalsada. Huwag kang sakim, ang aga pa. Totoo nga. Oo. Matagtag eh, no? Oo, yun nga, tama. Nakakahilo yung daan doon. Oo, yung first 15 kilometers, no? Iba ngayon ang itsura ngayon nito, Nald. Maulap eh. Walang iya. Punta ako ng Bicol, wala pala siya. Walang iya. Kaya kami nag-Bicol eh. Wala. Pare na. Hanap namin ikaw sa Bicol, wala. Dok, nandito na ako. Ay, ma'am. Nga, kasama si mama. Mar, pwede ba mag-request ng kanta sa'yo? Yung ano, yung Lady in Red. Sige na. Pare. Sige na, pagbigyan mo na ako maka Anong lyrics mo? viewers natin. Lady in Red, He's dancing with me. Nobody here, just you and me. Sige na, pre. Nauna na sila doon. Rapid question na to. Karaoke order. Sige, pre. Sige, dyan, parang Jude. Anong pangalan nyo? Anong pangalan nyo? Jack po. Jack. Poleng. Poleng. Dito. Ingat ah. Ingat. Ayan din ba yung gamit mo ng 400? Bago na? Tol, bakit ang tagal niyong umihi, Tol? Ang tagal niyong umihi. Si Poleng. Si Joel. Si ano, ano pangalan boyfriend mo? Jack. Si Jack, well. O si Sir. Kita na naman tayo. Dito Alan. Siyempre, Sir Glenn. Dito. Balik ka, Sir Glenn. Wala kang 400 ah. Oo nga. Kailangan makita to, warrior to eh.
100 ang... Sir Glenn. Yes. Sir Glenn, pakihawak nga. Pakihawak. Good. Ganyan. Yan. Good. Glenn, mamaya sa 100, ang gusto ko, pagtaas ng kamay ko, hubarin mo na yung damit ko ah. Tapos, isusot mo. Balik ulit. Sabay isusot mo yung bago. Sige. Game. Nakataas lang yan, tapos tatanggalin mo. Tapos, Mabilis transition nun, Sir Glenn, ha? Tapos, Walang intayan yun. Kasi segundo yung Padala ka ng hagdan para sa taas. Pit stop ah. Para pit stop pa nga yun. Pit stop. Ha? Sige, mabilis Okay. na lang. Bigyan ng burger yan. Sige! Sharon. Okay. Good. See you 100. Good, thank you. Bales. Diba? Diba ang Sambales? Ang laki ng uwak. Ay nako. Nagkaroon lang ng pagkakataon, naging trangko agad siya. Lusong kasi. Nagpapaliwanag naman eh. Nagpapaliwanag. Mga gigil na gigil. Sige na. Sakimin nyo na. Banat. Pwede bang i-upgrade to sa 600? Sige na. Ako makikipag-usap kay Nala, pagpapatayan kita. Yaring kami. I-upgrade ka pa 600. Parang mili, ha? Ingat pre, pabalik. Wala na. Sobrang basa na. Nasa ano, kalabas lang namin ng 100 km mark. So, si Joel nagsakip pa. Yung mga 30 yung takbuhan eh. Dapat 25 lang. Ngayon ayop. Ayop na ulan. Hindi nga umaraw. Lakas naman ang ulan. Hindi ka rin makakain sa bike. Whew. Thank you pa rin, Lord. Thank you pa rin. San Juanico Bridge na. Gusto po kayo makausap ng admin sa ginawa nyo kanina. Ano bang nagawa ko? Yung... Nagawa ba ako, sir? Well! 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 Joel! Yung grupo, muntik sumabog. Ano po nangyari, sir? Nag-violation po ba ako, sir? Oh, kasi po yung kanina, yung isang grupo natin na dyan sa harap, umihilang sandali. Tapos nag-iba na talaga yung parang ano, yung need for speed. Bakit 30 na takbuhan natin? Bakit 30 na to, puta? Ngayon gusto ko yung imbitahan ng admin para magpaliwanag sa nangyari. Ano ba talagang nangyari? Kasi lagi na lang sira yung bike computer na yan.
35 yung hinahataw ko. Puro mahabol. Putay na. 112 pa lang tayo. Kaya nga, hindi natin nagamit yung computer ko. Ayun lang, hayop. Ronald, ikaw sa unahan. Hindi nyo kung mapagalan yung pedal nyo kahit sandali lang. Kasi po hanggang bukas pa po to, hapon. Kung saswertein tayo, hapon. Pero kung hindi, gabi na naman. Madilim na naman. Madilim na naman. Kaya konting konsiderasyon sa mga kasama. Pwede po ba kumingi ng formalidade? Magsulat na lang kayo ng letter of explanation kung paano nyo ginawa yun. Sige po. Hindi na po mauulit sa admin ko, sa group ko. Hindi na po mauulit po. Stay po ako sa group. Kasi hindi rin maganda yun. Kasi yung 600, di po biro yan eh. Di ba maganda po? Hindi po magandang biro yan. Ang laking epekto sa aming dalawa. Habang umuulan ng malakas. Sabi ni Ronald, parang iba na yung katawan natin, tol. Tito Jean, parang iba na si Joel ah. So, nagpakabit nga ng tapalodo si Joel doon sa bike shop. Nauna ako sa kanila kasi sabi ko baka meron pa akong mahanap dito. Meron daw bike shop, hindi ko naman nahanap. So, pero nauna pa rin ako. If ever, hintayin ko na lang sila. Medyo mabagal lang ako ng konti. Kapagod na rin. Habol yung mga yun. Brother! Advance. Thank you, sir. Advance mo na yung pati yung 200. Sabi ko, pwede na bang bumalik? Ngayon na yung 350 eh. Yung 400. May masahista daw doon sa Suwal. Meron din? Nakatables. Kaso lalaki. Malaki tiyan. Ayop. Kaya advance na raw yung ano. Boss, baka pwedeng i-advance yung 400. 400 na pala ito. Advance din. Advance daw. Papalit tayo ng cellphone nun. Baka mahal na tayo, iba yung cellphone ginamit. Baka pwedeng mapag-usapan. Babalik na raw. Sige, punta muna ako doon. Boss, thank you ah. Pre. Yan na to, Glenn. Oo nga, ang layo nila Joel ah. Hindi, bumili ng tapalodo. Hindi na kinaya yung ano. Ako kasi sensitive yung ano nun eh, yung puwet nun eh. Virgin. Dito na lang. Sir Glenn, salamat. Thank you. Sir, ingat. Safe. See you bukas. Helmet! Wala na, hindi ko na kailangan yan. Ang 150 to 200 kilometer mark ay isa sa mga pinakamahirap na segment dito sa Audax 600. Dito kailangan mong tiyagain para makapagpondo ka. Kung gusto mong matulog ng mas matagal, tiyagain mo ito. Hindi ka titigil ng matatagal. Pero kakayanin pa ba namin? Nararamdaman na rin namin ang epekto ng ulan. Hindi kami nakapag-ensayo para dito. Ayun pa yun. Yeah, tapos na. Salamat. Itong 150 to 200, ang hirap, no? Ayop. No? Ito rin eh, yung 150 to 200. Mabini. May mga ahon din dito. Woo! 15 kilometers before kilometer 200. Kailangan makapagpalit ng damit. Sobrang dumi ko na! Ang dumi-dumi ko! Woo!
Oh, ayan na. Hirap pala, tol. Ha? Hirap pala. Akala ko. Eh, yung nagawa ko yung 400. Akala ko, dadali na yun. Kaya nga eh. Parang mas mahirap pa. Ganun nga eh. Sinungaling yung mga nagsabi eh, no? Mas madali yung 600. May narinig pa ako. Ang sino pa yan? Sampalin mo? Nakapaling ko yung bibig. Sampalin mo nga. Madali daw 600 sa 400. Siguro hindi nagmamati. Naral ba kayo ng mat? Tawid. Brother. Kuyari lang yan. Ganyan talaga pag malapit tayo sa'yo. Ingat. Thank you. Ano yan? Ano naman yan? Diyos ko naman. Bakit nagkakailomero ka? Dahil gusto namin mag-discuss sa puwet. Harapan talaga? Gusto namin mag-discuss sa harap ng isa't isa. Hindi ba pwedeng magkatalikuran lang kayo? Ganito kami na lahat ng kami na namin pinagdaanan. Kailangan harap. Pagaling nga kami mag-discuss. Mag-eye contact pa kayo? Oo. Kami. Naglalakbay. Hoy, natingin ka. Tayo na naman. Tayo na konting ka. Tayo dapat. Bix pa yung nilala. Parang Bix pa dati. Ano yan? Shami. Tol, wag mong mawamit. Meron pa ko lang, meron ako dun. Harapan? Nag-eye contact pa kayo? Nag-eye contact pa kayo? Huwag naman ganyan. Wala na, sobra namin tagal Huwag naman magkasama. ganyan. Iba na na. Ayop. May tubig. Mas mainit naman nun. Oo. Pero parang hirap na yan. Hindi, mahirap din yung ulan. Nakakabagal din yung ulan. Well, nakakaasar din eh. Yeah, tubig or soft drinks? Yellow pa sana. Ah, yellow ba? Bilis na ano. Teka. Merong tinuturok si Sir Pao dyan, baka gusto mong Ano yun? Premium yung bayad doon? Hindi, yung binayad kala. sa ano yun, sa Gabay Premium. Gabay premium yun. Ituturok. Sila rin nagtuturok. Gabay gold. Sila rin na magtuturok Sila rin sa'yo. nagtuturok. Mga ano yan, mga trade yan. Ugat talaga sa ugat. Parang ang balik zero. Dito. Agad dito. Wala na sumasali sa atin eh. Sino yan? Sali ba sa Audax yan? Hindi, ano yan? Hagad. Barsha. Hindi, niram niya raw yan sa gwardya nila. Meron din yung sa akin. So ngayon yung gwardya nyo, wala ngayong ano. Oo. Pag nasagasaan sa dilim yung gwardiya, kasalanan mo. Ayun ka, Ronald. Oh, sige. Ingat. Sir. Always. Ingat. Kita. Sir. Ingat. Ha? Nakakabahan ako. Bakit? Kanina pa may sunod na sunod sa ating gwardiya. Kanina pa sunod na sunod sa atin. Tingin ko nga mas safe tayo eh. Kung ano, tuwa ako eh. Tingin ko padala ng gabayan para mas safe tayo. Baka sabi ko na ba kung ano kailangan niya? Tanong mo nga. Sir! Bakit mo sunod kayo na sunod sa amin, may nagawa pa kami mali?
Nald, kanino mo iniram yan? Sa ano to? Sa may-ari ng bike shop sa Kalawala. Ano? Ano? May-ari ng bike shop sa umaga, tanong sa gabi. Ayos. Ayos! Hindi pakal. Nung makita ko ang aksidente sa daan, hindi mawala sa isip ko na isiping baka mangyari sa amin ito. Lalo na't napakahaba ng 600. Napakaraming pwedeng mangyari sa daan. Lalo na kung walang tulog. Paglagpas ng Suwal, ito na poblasyon. Mga ahon-ahon dito. Ayop. Ay, kailangan paggandaan bukas. So, lusog siya. Around 210. So, bukas, mga 390. Around 390. Ahulin to. Ayos. Ayun yung kailangan paggandaan bukas. Hangin! Ganda oh. Ibon! Ayop! So, nag-ahabol pa rin kami ng oras para mas makatulog kami naman yung mas matagal. Okay, pagkatapos ng ilang dekada, eto na. Tumating din lang yan. Tatanggal na yan mo. Ha? Tanggalin mo na para ayawan na. Tanggal na. Boss. Ayun, thank you sir. Saan kayo mag-stay? Diyan sa may Sunny. Saan ba yung Sunny? 300 na lang. 300 na lang. Pagdating namin sa 300 kilometer mark, dito malalaman namin kung sapat na ba ang naipon naming mga oras. Sa lagay na ito, saktong-sakto lang, kung hindi man kulang. 3 oras lang ang kinaya naming ipondo para dito. Kailangan naming umalis ng 11. Kung hindi, magdedelikado na naman kami sa cut-off. Pagpasok ko dun eh. Yun, ang lupit ng kapalodo ko. Gawa sa paper plate. Salamat pre ah. Paano na to? Malupit yan. Ewan ko lang, magputik pa yan. Mamahalin yan. Sa gabay lang meron yan. Saring Conrad, pasensya ka na. Sa pilot guys? Kakaibang nila lang ka ako. Kailangan ko nang ipahinga yung katawang lupa ko eh. Ingat pre ha. Ingat brother. Nung gabing yon, handa na sila Joel at Ronald ipahinga ang kanya-kanya nilang mga puwet. Nag-usap silang hubot-hubad silang matutulog ng gabing yon para ipahinga ang puro paltos nilang mga puwet. Umasa silang may tag-isa silang kwarto, pero mali ang kanilang akala. Kailangan nilang mag-share ng kwarto. Nung una, nagkahiyaan pa ang mga animal, pero tinuloy pa rin ang planong paghuhubo dahil sa sobrang pagkawasak.
hindi nila inaasahang magtatagpo pala ang mga mata nila. Bagay na hindi na nila maibabalik kailanman. Napansin niya kanina. Bakit, ano nangyari kanina? Well, bakit nakaubo kayong dalawa? Sa kwarto? Tinanggal na ng odox ang dangal ko. Natulog kayong dalawa? Nakaubad kayo? Para lang mapahinga yung mga pet namin dun sa bib. Wala kami dala shorts eh. Oo. Kasama kami sa kwarto. Nakahubo kami parehas. Para lang Hindi ko mapahinga. nakala na magagawa ko yun. Kasama ko isang lalaki, nakaubo kami parehas sa kwarto. Tinanggal na ng dangal tayo. Daksa to. Sira na yung dangal ko eh. Tulog kami, parang kami nakaupo. Hindi kayo titinginan. Eh, isang beses parehas kaming nagganunan. Nagkatinginan kami. Tapos kami talito ulit. Katinginan kami, parang kami nakaupo. So, pagkatapos mong pumadyak ng halos 400 kilometers, papauunin ka dito. Ang tindi. Hindi niyo ako mapapasuko. Hindi. Lusong. Sa wakas lusong. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Sir. Morning. Joel. Bugas ng bike. Ahon, mabini. Ahon. Mabini sa pangahon. Punta dun sa kilometer 450.
Hindi pa? Ano ba to? Anong ahon to, pre? Buso-buso? Kasi ang istorya niyan, bago pa tayo dumating dun sa tutuluyan natin, nag-ano na to, gigil na to, maghubutubad. Gigil na siya. Maghuhubo ako, sabi niya. Maghuhubo ako. Maghuhubo daw. Para mapahinga yung pet ko sa sa bib. Kasi kala niya, tig-isa kaming kwarto eh. Pagpunta doon, isa lang pala kaming kwarto. Sabi ko, sabayan mo na to, maghuhubad na rin ako. Sakit ang pet ko eh, maghuhubad na rin ako. Naka ano pa siya, naka bib pa siya. Binalabal niya. Sabi sa akin, Joey, papatayin ko na yung ilaw, maghuhubad na ako. Ay, mga warrior. Mga warrior. Ito pa isa. Yung practice niya, halimaw na yan. Problema dito, yung wala ngang araw, makulimlim pero malamig yung simoy ng hangin, tapos wala kang tulog lang, sobrang hirap. Kahit anong oras makakatulog ka, kaya okay din yung may mga kausap kasi ganito. Ito ang hirap dito, parang hinihili. Sarap pagka makakatulog dito, Jin. Baka pagising mo nasa kapiling ka na ni Papa Jesus. Ayop yan. Magpo 4:50 pa lang kami. 4:50 na kami. Kailangan doon tsagayin para umabot kami ng cut off na 8 PM. Ayaw sa hangin ito. Hindi nakakatulong lang yan. Nag-wind, sobrang lakas. Alis. Pagsampa ng 450 kilometer mark, mas nakikilala ko na ang sarili ko. Nakilala kong antukin pala ako. Di ko alam kung sumusuko na ang katawang tao. Basta may magandang waiting shed, sigurado nandun ako. So, grabe na nga yung bagyo. Bagyo na to. So, hindi to so wala. Mas mahirap yung 400. Ano ko ka dyan? Gawa-gawa yun ng mga tao gusto kang putulin para subukan mo yung 600. Putik. Ayop! Sa Cebu maahon daw eh. Eto si John at Jose. Mag-asawa sila. Parehong malakas. Kwento ni John, natulog sila sa isang motel. Pagpasok nila, nakita nila ang isang pambihirang upuan na ngayon lang niya nakita. Isang upuang
parang galing sa ibang planeta. Okay na sana, pero ang nakapagtataka, parang hindi ito ang unang beses na nakita ito ni Jose. Ano eh, nandun yung talagang sayang hindi matapos eh. So, nung nag-ano ka, Oh, Hindi to, shoutout ko lang. Ayaw magpabayad, SR. ayaw mo pabayad? Eric Caruana. Eric Caruana. 2019. Dalawa kami dito. Ayos. ayaw magpabayad, narinig ko, ginano mo kanina eh. Minatamatan mo kanina. Wala ka naman. Nakita ko yung ginawa mo. Pinihit mo lang eh. Kahapon lang kami ng oras para sa 5:48 kilometers. 4 p.m. kasi. May alas 12 na. Sa puntong ito, nagsimula na kaming kabahan na baka hindi kami umabot sa 8 p.m. na cut-off. Nagsisimula na ring manghina kami. Iba-iba na rin ang issue namin. Si Joel, masakit ang puwet. Si Ronald, bitak-bitak ang paa. Ako naman, sumasakit na ang kanang tuhod. Dito, kinailangan naming magdesisyon. Mahirap man, nagdesisyon kaming maghiwa-hiwalay na. See you. Oo nga eh. Ang pangalan mo bro? Manny, DSP. Ang lakas nito, lang kaya. Woo! Ilang kilometro pa tayo pare? Kembot na lang. Oo nga eh. Na-tempohan ko rin si Manny. Lagi ko lang nakikita ito kasabay namin eh. Woo! Ingat pare ah. Thank you. Naamoy ko na ang tagumpay. Tagumpay! Malayo ba to? Nangyari lang yan. Napalakas ko ng loob ko. Huli ko lang sa phone. Napaka-challenging. Oo, sir. Wala Sir Pao. Wala Sir Pao. Sorry. Si Pao wala. May kinuha yung ano, yung may small pack ka, di ba? Oo. Pero mabilis lang yun. Malapit lang yung... Ano small pa? Meron kang isa pang jeep. Sir Pao. Tapusin mo ha. Dude. Para sa bayan. Yan. Puso. Para sa bayan. Gagawin ko to. Nang hindi naghahanap ng kapalit. So, nakita ko si Joel. Nauuna pala. Pero ngayon, nauna ulit ako. Sabi niya mauna raw ako. Kasi masakit na yung likod niya. Ako naman tuhod. Ayos talaga. May kao na sa dito. Ganda mo. Woo! Tubig! Woo!
Habang papalapit sa finish line, tinatanong ko pa rin ang sarili ko kung bakit ko nga ba ginagawa ito. Pwede naman sana akong natutulog lang sa bahay. Hindi parang basang sisiw. Hindi sana ako natutulog sa mga malalamok na waiting shed. Hindi sana kami giniginaw. Hindi sana nawasak ang puwet ni Joel. Pati na rin ang talampakan ni Ronald na nagmukhang utak. Sinasabi ko sa sarili, matapos ko lang to, hindi na ako uulit. Pangako. Pero nung narating ko na naman yung finish line, naisip ko, hindi pa ako tapos. Mas gusto ko pang makilala ang sarili. Marami pa akong tanong sa kanya. Siguro sa susunod, sa isang taon, baka sa Audax 1-2. Pero ngayon, tagumpay. Appear. Sana dumating, pare. Sir Nelio? Well! Diretso na doon. Paano mag-register sa party? Napakawalang yan ito. Ayoko sa'yo. Ganyan yan, sinabi ko dyan. 200, ano pa lang ata yun? Pabalik ka na. Ibon! Ayop! Kaibigan na